Posible ba kaha nga ang golden calf nga atong gisimba karon, Brother Cornelio, kini imong kutsi? Kay ang kutsi nato usahay mas taas pang oras nga pagsigig pasinaw-sinaw, unya walay panahon sa pagbasa kung Quran kung Islamic ka or sa Biblia kung Christian. Mao ni nami gamay nga kutsi nga perting dugaya human og kuan kanang hugas kung maabugan nya matawag yun siya nga golden calf. Murag gyapon Dios nato. Sa mga Seventh-day Adventists, I became an Adventist in 1986. Sa una ang among ginasimba mga Santo Niño o kanang San Roque. Pero sa dihang na Adventist ko 1986. Insa revolution to. Nahimo kong Adventist. Sa una sa dili pa ko Adventist muka og karning baboy, litson, lami kayo pero pag 1986 ni undang nako pagkakaon og karning baboy. Now, because that is what is written in the Bible. Pwede ra. Nana Leviticus 11, gitawag nga clean animals. Sa Leviticus 11 ginabutan dito sa God Almighty nga naay clean and unclean animals. Okay? Para kuan. So kining kwarta, worshiping false gods such as money. Ita kay balo, wa ta kabantay nga naghunahuna ta nga ang Ginoo pagbuot sa Ginoo pero dili day pagbuot sa Ginoo si Rudy. Duha ra guna siya, GP versus PI. Unsa na GP versus PI? God's principle against people's initiative or people's idea. Ang people's idea kanang people's inventions. So ang kwarta dili na siya pagbuot ni Allah because God Almighty is a giver. Walay bayad. Kanang hangin nga imong giginhawa kini akong giginhawa libre ni, way bayad. Ang nagnegosyo lang ani siguro ang demonyo magnegosyo siya pero gigamit niya ang human agent. Mo na naghimo siya og oxygen. Kay pag maglison na taginhawa mag-oxygen na ta, di ba? Pero ni na siya ang kwarta mga higala naa siya gitawag good and evil. Ngano man, maayo ang kwarta ipalit og bugas, Brother Cornelio, pero ang kwarta usahay mapuy awayan sa mga igsoon nga pinatyanay sad, no? Di ba? Pila sa inyo nga nag-away nga labi na wa mo bayad sa ang nangutang sa imo ha. Okay? So success, halimbawa kung dako na kagranggo kanang ang successful mga tao na kotse, na mga balay, na mga yuta, graduate, doktor, professional. Usahay, ang atong pagka-professional, mahimo na tang stricto sa atong isang katao. Agri ba ka na, ma'am, kwan, sa ngalan niyo, ma'am? Ma'am Susan, agri ba ka na, ma'am Susan? Nga kung doktor na ka, murag usahay, nana kay pagka, ano, na mugarbo na, no? Or fame creates stress anxiety. So kini di ay pagkasikat sa tao makakuang gyapon. Kinsa may nailhan yung sikat nga napatay na, di ba? Mga sikat sila pero naghikog ang uban. Di ba? Kini noon si Michael Jackson na sikat siya pero namatay siya. Because naay gitawag nga usahay ang pagkasikat sa tao nga pangayoon nato nga murag naay bugti, no? Ibugti ba ang imuhang kinabuhi? Na para lang ka musikat sa short time, no? Short lang nga time. True health begins with a strong relationship with God. So ang tinuod daw nga panglawas magasugod sa insakto nga pakigdugtong sa Ginoo kanang imuhang relasyon sa Ginoo. Ang ikaduhang sugo sa Ginoo, the Almighty God is you shall not make for yourself an idol. So ang unang sugo sa Ginoo, walay laing Dios sa tubangan ko. Ang ikaduha, dili ka magbaton sa bisan unsang larawan nga linilok. Kung sa imong altar na ay dagway dito nga gidrawing gikan sa bato, gikan sa kahoy or sa bulawan, that is idol. Ma'am Susan. Now, karon ang idol, pwede po ng idol nimo ang gwapa nga babae kung lalaki ka. Or ang gwapo nga lalaki kung babae ka. No? Pero ang ilang idol sa unang panahon is, unsa man? Golden calf, no? Gikan sa ilang singsing nga bulawan, gikan sa ilang bulawan nga singsing, singsing, o kanang arios nga bulawan, sa ilang kwintas nga bulawan, sa ilang rilo nga bulawan, gihimong golden calf. Okay?
So posible kining mga sakyanan nato. Si Rode, modern idols can be unhealthy habits like addiction to social media. Ano na sa si Rode? So, meaning to say, mao ni ha, ako lang nang ma-explain siya para at least na mo additional learning, knowledge. Okay? Ang mao ni ang actually si Aaron gitawag siya high priest no sa mga Jewish. And then si Moses Islamic is Musa, ni saka siya sa Mount Sinai and God Almighty, and I believe Allah, the Almighty God, who gave the 10 Commandments. No? I read the Quran because Fox Mangudadato, naghatag siya sa kuha ang iyahang kuan, yung girlfriend niya, naghatag sa Adventist, naghatag siya, gibasa na ko ang 10 Commandments of Allah is dito sa Quran. Now, mao ni siya mga higala. You can just imagine, they are all brilliant people ng mga Jewish. But how come that niabot sa ilaha nga instead of worshiping the Almighty God, Allahu Akbar, they worship the golden calf. Oh, gather nila mga kuan, mga gold nila from Egypt. Kay ang Egypt mo ni pinakadato kayo gyud, no? Oh. So mao na si mga higala. Pero karon posible ba nga we do the same? Nga bisag brilliant we are thinking that we are not worshiping images, but because of this social media mura na nato na siyang idol no, na idol na nato no, kadang mga sikat nga artista posible may mong idol nato kining atong iPhone, cellphone nato kabalo wata na igisulti diri sa social media. I finally realized people are prisoners of their phones. That's why they are called cell phones. Mainga nga, pahulma kong cellphone ba, o palit kong cellphone. Pero ang cellphone di ay gradually nga ang tao nakulong sa cellphone. E kabantay mo, ang mga tao, mura ng mga dili na nagtapad lang, pero way istorya-istorya, kay naaro dito nagsigig cellphone. Oh. Ang mga bata ron, mga kabataan. Kini sa pagkaon, no? Sa pagkaon, akong ikaw na nila nga, ang pagkaon, posible nga mahimo natong idol nato usahay. Sa Bible na ay gitawag nga, no? Yan ang akong unsag yun ang prescribed by God to be nga atong pagkaon nato. Posible sa work, makahatag nato og mga butang nga makaluya, no? Prioritizing God helps us avoid stress, burnout, and unhealthy lifestyle. So, ang makatabang ragyon nato mga higalang igsoon, kana ragyong magkwanta sa Ginoo, magampo ragyon sa Ginoo. Eh wala may bayad. Oh, kay kung mopalit kag tambal sa kuan, mahal kayong bayro nun sa mercury drugs. No? Magkaurasan lang kag iring, 20,000 ay mo mabayaran ana. Injeksyonan lang. Pero ang pag-ampo sa Ginoo wala gyud bayad mga higalang igsoon. Okay? Ikatulong sugo sa Ginoo nag-ingon diri, you shall not misuse the name of the Lord. Okay? So ang unsa man ka kanatawsog or kuan? Maguindanao. Maguindanao. Ako taga sa nataw ko sa Pikit Cotabato, sa Silik Pikit. Pero Christian akong background, ang mga relatives lang ako dito, mga taga Maguindanao man. Now, okay, nag-ingon diri, you shall not misuse the name of the Lord. Now, I want to tell you mga higala kong igsoon, since we are in different languages, no? Different dialects. Na yung mga terminology nga, ang term nila, because of our understanding, usay mo sayop. Sayop. Like for example, sa Hebrew word, ang Yahuwah or Yahweh, that is referring to Allah or God Almighty sa Arabic is Allah. Sa mga Cebuano, ang gitawag nga Yahuwah, shortcut sa gitawag nga Yahweh or Yahweh, referring to demon. Pero actually, ang Yahweh, or Yahweh, that is referring to God Almighty, the Creator ng Imilin. Na atong tanawon ang pangalan. Okay, so mo ni siya. The foundational name of God. Okay, so mo ni siya. Sa na-mention dire, Yahweh or Jehovah is synonym na siya mga higala igsoon. Parihura. I am who I am. No? So ang pag-ingon nga, the name of God Almighty, the Creator is I am who I am. No, the self-existent, eternal God who was, is, and will always be. So sa another Greek word ni siya mga higala, names of God's power and majesty,
Elohim, God, Creator, or Mighty One. The first name of God in the Bible emphasizing His power in creation. So Elohim. That's why when Isa Al-Masih, Jesus Christ, when He was crucified, He shouted with the Aramaic word, Eli, Eli, lama sabachthani, no? My God, why thou hast forsaken me? So Eli or Eloi referring to God or Elohim. Elohim is a plural form of God. El Elyon, the Most High. No? El Shaddai, God Almighty, or God's all sufficiency and power. El Olam, the everlasting God. So, mga mga different na. Jehovah Jireh is God is provider. So, that is the attribution of God's character, no? Jehovah Shalom, the Lord is peace. Mga nga natin ito, Shalom, no? Assalamualaikum. Ang Shalom is, in Hebrew, is peace. Ang Assalamualaikum is peace gyapon, peace be with you, no? Sa paano siya? Oh, sa kanang Arabic, no? Jehovah Nisi is God is our victory and protector in battles. Okay? So naan rin mga kaigsunan. Akto lang ko ano na. Now, speaking with reverence and truth builds emotional and relational health. Negative speech, complaining, gossiping increases mental stress and negativity. No, sa atong likayan mga higala kaigsunan. Kana diya yung gitawang kiblig. Unsa nang kiblig? Dili na siya Hebrew, dili na siya Greek, Bisaya na siya sa ganito. Kiblig. Kib-kib sa likod, no? Backbiting, gossiping, o kanang mga kuan mo sa imong isikataw, no? Pagpakig tabi-tabi kasagaran gyud nato mahimo kanang itabi nimo ang silingan nimo. Number 4, remember the Sabbath day to keep it holy. Okay, so rest is essential for physical and mental health. So, ang first 4 sa 10 commandments of God, the Almighty God, 1 to 4 na siya. Una, no other gods before me. Ikaduha, no graven images. Ikatulo, no taking God's name in vain. Ikaapat, remember the Sabbath day to keep it holy. So, mana siya mga higala. So, rest is very essential for physical and mental health. So, ako rin nag-expand rin ng picture mga higala. So, ganahan tag na yung mga rest house. No? Labi na nga makabuhi kag baka, kanding, karabaw. Naadiha. No, na kay lubi, sagingan, unsa man diha, nya na kay isda, mamingwit lang ka. So nindot nga lugar. Mao na giingon nga kung naa ka ni murag na ka sa langit, no? Si Rudy. Murag paraiso. Okay? Now modern science confirms that taking a Sabbath, a day of rest, reduces stress and anxiety, improves heart health, increases focus and productivity. So mao na siya gitawag na siya mga higala nga katong first part sa 10 commandments of God. Ang second part is the last 6 commandments that is about physical and social health. These commandments guide our relationship with others, promoting peace, love and social well-being. Okay, so atong nakuanan ang first commandment sa Ginoo, ang atong relation ngadto sa God Almighty, nga kung mag-prayer ka dito ka sa imong kwarto, kung mahimo sikreto nga prayer, and then bisag naglakaw ka pero anong naka-tune in ka dito sa pag-ampo sa Ginoo, mga higala. O ang ikaduha, kining relationship nato sa atong isigkatawo, no, Sister Emily, Sister Emily. So ang tawag na horizontal relationship. Okay? So atong sugdan, number 5 siya mga igsoon. Honor your father and mother. So that is the commandment. Tahuro nimo ang imong tatay ug ang imong nanay. Okay? So to have a good relationship sa atong isigkatawo, magsugod na sa imong mamag papa. Pero kadaghanan there are some incident nga ang anak musukol sa tatay, no? Kadungog ba mo anak nga nayon nag-away? Ha? Saan? No, I was surprised dito when I was in Romlon nga naay nanay nga sigig syagit kay gisumbag sa anak. Oy, pagtanaw nako di dito po kay ang nanay kay palahubog man sad.
So pareho sila palahubog. Ang iyang anak nga nagsumbag sa iya palahubog man di pod. So mana siya mga higala, no? The healthy family relationship contribute to emotional stability. So unsay gingon sa Ephesians 6 verse 1. Okay, children, obey your parents in the Lord, for this is right. So we are encouraged, mga igalag igsoon, na imilin nga mag-obey sa parents. No? Study shows that strong family bonds lead to longer, healthier lives. So doon na, promise na sa Ginoo. No? Alang sa inyong kasayura mga higala, gusto man nato og kanang taas og kinabuhi. Naabay gusto mamatay sa iyo? Wala no. Naaday sikreto. San? Sa napulo ka sugo, wala dito naghatag nga mag-vegetarian ka para mutaas imong kinabuhi. Wala naman. Sa napulo ka sugo, ang giingon ra gyud dito sa Ginoo, tahura ang imong amahan ug inahan aron ang imong kinabuhi mulungtad, mutaas. So kasagaran sa mga tag-as og kinabuhi, nagtahod sa nanay, sa tatay ug nanay. Pero katong nisupak, kasagaran dali ra mamatay ngano man. Moingon ang ginikanan, dong ayo sa muglakaw. No, dong ayaw mo pag-drugs. Na may mga tao nga mulakaw na muuli alas kadlaw na or magganahan mag-drugs. So mo nang sayo taod ang lawas. Okay? Adto ta sa ikaunom nga sugo sa Ginoo. Unsay sugo sa Ginoo? Ikaunom, you shall not murder. Okay, naabay nasod sa kalibutan nga exempted or unsa nato na kanang exempted si Rudy nga mupatay ang tao, exempted na siya? Walay exempted. Actually, bisag pulis ka, dili yung ka exempted sa Ginoo nga mupatay ka ganaman. Kung ikaw pulis nakapatay o kriminal, nakasala gihapon ka. Nakasala gihapon, pero mangayo lang og pasaylo. Pasayloon man ka sa Ginoo. Sa gobyerno, no problem, kay license to kill man ka. Basta kriminal, basta musukol, patya. Pero sa Ginoo, dili. Now, nag-ingon dire mao ni, you shall not murder. Kinsa may unang kriminal sa kalibutan? Nga inyong nahibaw-an. Si Cain. Si Cain. Wala sila nag-ilog sa yuta. Pero nagpatay na, no? Dili ganito yuta ilang gilugan. Duha pa lang sila kaigsoon. Labi nagmaabot og 12 mo kabog igsoon. Usara ilang nanay, usara ilang tatay. Labi na nga lain-lain og nanay, lain-lain og tatay. So mao na nga mas gubot siya. Karon ako ikuan sa inyo ha. Sa inyong idea, unsa man ka ang unang gigamit sa tao sa pagpatay ng tao? Pero sa drawing, anong bato man ano? Bato, oh. Mao di nga ang 10 commandments diyan nag-ingon ayaw pagbuno sa mga Cebuano man no. Anang term na sa Ilonggo, ayaw pagbuno. Ang buno sa to ang labay man. Actually ang tao paglabay og bato mamatay ba ya? Ang ganit na joke ba nga gilabay siya kanang munggos. Gamay ra nga munggos gilabay namatay. Unsa may kamatyan di ay? Paglikay niya kay naaman to'y lansang. Lansang, natusok man, natitanos. Pero joke ra to siya. Pero ang unang pagpatay og tao, gikan sa bato. Nya na-develop na si Rudy. Pagkakuan, ang bato, gihimong puthaw, mo na nanay espada. No, mga kris, mga kutsilyo sa una. Nagtinigbasay na ang mga tao. Mo na nga, kuan, na-develop na, naghimo nagbala og pusil. Kato karaan kong dito ko sa pikit kay ang sa balay sa kong lolo na may Thompson og garan. Ano man kay ang tao naagyoy mag-away gyud. So mao na nga magpinatyanay no. This command protects life and health. So kana nga command di ay nag-ingon ba ang Ginoo Ma'am Susan nga ayaw pagpatay tao? Wala di ay. No nakadugog ka na ka sa koleksyon no. Nga wala di ay. Nag-ingon siya ayaw pagpatay. Meaning to say bisan magputol kag kahoy unsa man nakapatay gihapon ka. That is violation of the law of nature. Bisan day magpatay kag baka og karabaw, violation of the law of life. Bisan ganing masuko kag may kag kwanggol,
tunto or buang nakapatay na di ka na sumala ni Isa Almasih o ni Jesus. So manang kahoy luoy ba yung kahoy pero kinahanglan man po nato nga maghimo tagbalay no. So ang karabaw ta luoy kayo no ginapatay. Nya pagkahuman ginaihaw kining kuan kining manok no ginapatay na to manok. So actually nahitabo lang na karon pagsigig pinatyanay because naa mangoy kontra si Rode. Mao ni para masabtan nimo si Rode. Kining GP versus PI. Unsa nang GP versus PI? GP is God's principle, Allah's will. Allah's will. The will of Allah. And then sa dihang nakasala na ang tao na nagitawag PI or People's Initiative, Human Policy or People's Inventions. Mao na nga pwede na mga sawag daghan. But the principle of God is only one wife and one husband. So kita karon ang atong gisunod dili na principle sa Ginoo. That is already human policy. Alala siya para masabtan nato. Mag-ihaw na ta. Ihaw na tag manok. Ihaw na tag baboy, baka. Ano na siya? Pero naigi-remind Mags, no? Naigi-remind ito nga kay ang baboy na nasa Leviticus 11 versikulo 7 ug 8. Kay ang baboy bisag buak ang iyang kuko apan wala magapangusap mahugaw kini alang kaniyo. Sa unod niini ayaw ko mo pagkaon ug bisan sa paghikap sa iyang patayng lawas mahugaw kini alang kaninyo. That's why kini higala ninyo mga Adventist dili na mo kaon og karning baboy because gisunod lang kung unsay gisulti sa God Almighty. Pero isda, kaon kag isda. Pero actually mao ni siya nakoy model diri muranig sa kuan ni Ronald Junard Boy sa Ibanban man ni siya. Ibanban dito sa kuan sa Sea of Galilee, ang ilang production dito kanang tilapia. Tilapia. Nya ilang pagkaon dito kanang tilapia. Gitawag tog St. Peter's fish. Mao nang ginakaon ni Jesus. Isda. So isda. Nya mo ning nako diri kuan, ang isda acronym nako ni nga wa na ko ni kaon og karning baboy, wa na pud ko ni kaon og kanang baka, ug karabaw, ug kanang mga manok. Usay mo kan lang kung wailain kanang sabaw. Kanang sabaw labi na Bisaya. Actually ang pagpatay bawal. Pero kay na may katawag emergency nga mopatay na kag manok kay para mabusog ka. Para dili ka mamatay sayo kay mo nagingon nga kun di ka mukaon mamatay pud ka sa kagutom, sumukaon na lang ka. Bisag bawal ala siya. Pero ang sako ginapromote nako nga mas mayo dili na mukaon karning baboy. Kay mao man nagingon sa atong God Almighty. Di ba? O haram man na siya, haram. So ang gitugos ni Allah nga pagkaon nato kining halal nga gi-consider nga clean animal. So mao nang isda. Pero ako lang nang joke ra na I'm Seventh-day Adventist. Pagkahimo na kog Adventist isda na lang akong gikaon. So ang nindot nga kanon nato gyud kinirang buwan. Di ba si nanay mga 80 na kanay? Na tindog daw nay. Birthday ni nanay 90 na yang edad. 1935 classmate ni Jose Rizal. Classmate pa ni Rizal, patay na yung Rizal. Happy na ka-classmate. 1935 na tao. Pero lagsik pa. Atong isang adlaw na ako'y gi-anointing pastor 66 patay. Birthday niya gahapon siya namatay. Sa 66 nga edad. So, ang pagkaon nato nga walay kasuko, wala siya naglagot. Kining gulay kung imong kaonon maglagot sa imo dili. Wala, malipay na sila kaonon. Pero kung manok imong kaonon, masuko ba yung manok kay ikaw kuno manok ihawon, di ba ka maguol. So dapat ang atong kaonon kinala, no? Mga gulay. Jesus expanded this in Matthew 5:21-22, teaching that hatred and anger harm the heart. So unsa daw makasakit sa kasing-kasing nato? Kini di ay masuko ka. That's why si Rode ginaingnan gyud ni Isa Almasih nga ayaw kaguol, ayaw pagkasuko, no? Ang naka-shorter sa lifespan nato kining masuko ug maguol. Daghan na suko. Masuko. Suko ta. Pero dili lang kita magpadala Kung mahimo suko ta pero mangayo ra ta, ampo ra ta sa Ginoo. Kay usay ang kasuko makakuan no, maka high blood. Ampo lang nato prayer pod. Anger and unforgiveness increase the risk of high blood pressure, heart disease and stress related
illnesses. So likayan nato mga higalag igsoon. Si Shaitan, baliktaron na gano ang away, baliktaran ang away. Di ba, demon, Shaitan, si Shaitan, ang gihimo ni Shaitan, ipaaway niya ang mga tao. Paaway. Oh, so, ato nang, kung mahimo, natay natay paglikay sa kagubot, no? Ano siya? Ang unsa na, ikapito nga sugo ni Allah, God Almighty. No, the will of Allah na yung gitawag na ko ni siya, Sir Rudy, the will of Allah, you shall not commit adultery. So actually, when God created Adam and Eve, pag-create ni Adam, gi-create niya si Eve, gikan sa gusok, di ba? Gikan sa gusok. Dool sa kasing-kasing. Wala siya tanggala gikan sa ulo ni Adam. Kay para nga ang asawa dili maglabaw-labaw sa bana, nga ang bana usay mahimong UEC, sa na UEC. Under sa asawa, ma-under sa asawa. So dapat level lang, no? Wala pud gikuha si iba sa tuhod or diha dapi sa tiil kay tingig sipaon ra ang asawa nga ang babae. So wala kundi naa sa kilid yun sa kasing-kasing, naa sa gusok para higugmaon siyang mahalon. Pero ngano mga dili man duha ka iba ang gihimo sa Ginoo. Duha unta to, no? Kay para karon mahita nga okay ra dayang duhay asawa. So, ang original gyud si Rudy, usara gyud ang asawa. That is the will of God. Para walay, kung sa pa, di ka ma-stress, kaya ma-stress ba yan ang duha po ni mong asawa? Kapuliki ka, maglisod ganitag kita ray, kanang ulitaw, lisod ganit buhi sa kaugalingon. Ana na siya mga higala. Mauna nga, ang narrative sa Bible, kung imong basahon sila si Abraham, nakabuntis og helper. Si Jacob, upat ang iyang asawa. Si Sulaiman, si Jacob, upat ang asawa ni Jacob. Si Ibrahim, nakabuntis og helper, si Hagar. Si Sulaiman, nakaasawa og daghan nga mga 1,000 tanan ka babae. 700 ka mga kabit, 300 ka mga asawa. Pero actually, mao na yung recorded sa Bible. Si Daud, ang iya pag yung si Bathsheba, nang lili pag yung siya, nang lili, kini day manglili ta. Namaklad. Nature gyud na sa lalaki, ma'am. Nature gyud. Kaya ako sa high school pa ko, nakalili ko, ana. Nakalili ko. Sa babae, tintas. Yes, Nya kay puti kay paa si Bathsheba. Mamords kayo. Natintal si Daud. Natintal si Daud. So, mo na si mga igala. Mo nang gingon sa nana sa Bible, for all have sinned and come short to the glory of God. Nag-sure, pagkatintal na siya. You shall not commit adultery. So pila lang ang gustong ipasawa ni Allah? Only one wife. Only one wife. That is the will of Allah. Pero sa diha nga nakasala na si Rudy ang tao, nakasala na, ang tao na nagbuot-buot, siya naghimo na. Pila na ig-asawa sa tao? Actually, ang gingon dire, faithfulness in marriage brings emotional and physical stability. Physical stability. Kung naalang yung kay Kuan, Milen, mas lig-on ang iyong relationship. Adultery leads to broken families. Okay, so ano na siya? Namaingon nga, okay ra sa Kuan. Pero whether you like it or not, padulong yun na nga mabungkag ang pamilya, mag-away siya. No, stress. Stress kay daghan na mo singil sa mga depression. Makautang. And then even health risks like sexual transmitted disease, no? So a loving committed relationship promotes mental health, peace and emotional well-being. Ano sa mga igalag igsoon. Adto ta sa ika-upat, ayon sa ikawalo nga sugo sa Ginoo. You shall not steal. Ang ilalom sa steal, pagpangawat na ay theft and robbery, na ay carnapping, na ay kidnapping, na ay kanang scam or scammer o kanang ang tawag matawag na siya kanang mga budol, basta daghang mga ilalom na niya. Ang actually kining kidnap mga higala, kini ako aning kuan Sir Rod. Ang kidnap, ang word nga kid, kanang nating kanding, kid ang tawag ana. Goat man ang dako, ang gamay kid. Sa una ang mga tao mangawat sila og kanang mga kanding. Ang tawag na kidnap.
Pero na-develop, nadugay na-develop, wala ko ka hibalo kung asa ang original sa pagkidnap. Pero sila si Lot, si Mr. Lot, nagsugod si Ibrahim og warfare, nag-organize siya 400 men, kay iyang i-rescue si Lot. Kay si Mr. Lot, ang iyang pamangkin, gikidnap sila dito sa Sodoma Gomora. Gikidnap sila. So mao to ang first nga kidnapping. Ana mga higalag igsoon. Pero originally ang kidnap, ang unang gikidnap attorney, good morning. Kanding ang ginakidnap sa unang panahon. Kanding kay Kidman, no? Pero karon bata nang ginaginap niya karon anay karnap, no? Develop na. Dishonesty creates fear. Okay, creates fear and unsa man? And stress. So mas maayo gyud nga kanang honesta, no? Honest. Kay kining dishonesty usahay pansamantala lang ang imong happiness ana, Sir Rode, no? Pansamantala lang. Pero time will come nga makahimas rihas ta usahay kung ma-convicted ta, kung naatay gihimo nga dili maayo atubangan sa Ginoo. Integrity leads to peace and mind and emotional stability. No? Kay naa may usahay bribery. No, tagaan ka og kwarta para nga kabantay ka karon sa justice system nato nga ang pobre mas luoy kaysa dato, kay kung ang dato makasala, pwede raman tagaan nimo ang imong abogado, labi na ang abogado nimo amigo nimo. Tagaan nimo sa hektaryang yuta. Basin og nay Andre. Pero kini kuani ha. Basin lang, basin. Halimbawa kung ikaw ang judge, nya tagaan kag gwapo nga kotse. Posible nga makuan ka, no? Garayan. Apil ang garayan. Kini bribery, ang word nga bribery kanang mga gift nato nga ginabawal siya mga higala sa Bible na siya si Rode, pero because ngano nga makuha nato na dire kay kita usahay ang atong ginahimo usahay supak sa sugo ni Allah. May lag usahay lang, no? Okay, ato ta sa ikapila ni nga sugo, ikasiyam na ni. Ikasiyam, you shall not give false testimony. Naigingon kanang dito sa Senado, moingon ang mga senador or kanang giakusahan or kanang naa sa korte, moingon, I will tell the truth, nothing but the truth, no? The whole truth. I will tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth, no? Pero pag human mamakakraday. So, mao ning gingon diri, you shall not give false testimonies. So, lying and deceit damage relationships and increase anxiety and stress. No? Kini ang pagpamakag, deceit, mga paglimbong, makaguba sa relation o makabatontag mo increase ang atong mga kabalaka. Pero naagyo na, di na malikayan si Rudy nga ang para kanang makapangwarta gani, kabantay ka akong kini ato-ato ra ni nga kuan nay maayo sab, pero mao ni ha. Na-assign kog late, pagkadaog ni Marcos, during that time, ang Limasawa Island gikuan sa history nga mao ang unsuman gianhaan ni Magellan. Limasawa Island gikuan sa Magellan sa history, no, sa kanta ni Yoyoy Bilyame man to. Pero kung ato din kung anon ang facts kanang ang tinud-anay, ang Masaw Island nga naa sa Butuan mao ang unsay tawag na mas makatuo ka nga dito si Magellan nag-adto pag bautismo niya ni Raha humabon. Kaya ang unang tao diri sa Pilipinas Islamic man, no? Islamization. Pag abot sa Christian na Christianize. Naay daghang mga remains sa Masaw Island dito sa Butuan, naa sila'y museum dito. Naa dito'y balangay, naa dito'y mga sundang sa mga karaang panahon, mga espada. Naa dito, natigom nila. Nakaadto kong Limasaw Island kaya na-assign ko dito. Mingaw ro man nga community, mga tulo ra ka mga barangays na naa dito. Unya wala say evidence nga nakaadto ang mga Espanyol. Wala evidence. So posible nga because of kanang tourism
nga ma-acknowledge siya nga tuan dito si Magellan pero wala. Sa maghapon karon sa kuan, ako'y nabasahan kagahapon ana panidan ako sa YouTube kagahapon kagabi eh. Okay, kung ning ko ano na.